Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Pasikat lamang ito eh. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Masyado po siyang bullying mayor. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng walang building permit sa City Hall? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yung sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Eh di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Eh kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Oh, bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building na walang building permit sa City Hall? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. Mayor, magandang kapapunan. Kanina napanood po namin yung Facebook live na galit na galiit
Parang hindi yun. May screen nakita namin kanina, parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Oh. Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod may pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaproba naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung Dimasalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog
Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda eh. Biri mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He is a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation.